Guteza, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya? Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, hindi, kayo hindi naman ko alam yata kasi- may kakilala dyan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Yung mga hindi ko kaalyado alam nyo kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Pero mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo Excuse hinahanap me. sa akin? Baka Ay, alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Putting excuse something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, bakit mo sa akin You ipapatungkol can sa akin always naman say ang it alam in a ko? very nice way without you don't have to insulting people. start. Oh, You don't have to excuse start. me. Okay. Excuse me. Ano You po? don't have to start. But anyway, what's your thoughts on that? Yung listahan na linabas niya, may pahina eh. Galing yun sa House Gov, yung bill. So again, whether that was vetoed or what, the fact remains there was an insertion. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion and that it forms part of the House General Appropriations Bill. The assertion of Zaldico in his three-part thing na hindi lang insertion, may natanggap ng bilyones. 56 billion. Ang sinasabi. What do you think of that? Ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gutesa, parang nagja-jive. Pero, hindi mo naman kaagad makukonclude na natanggap yung 56B. Diba? So, ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan. At saka yung picture po, maleta lang eh. Oo, sa'yo naman. Mukhang may sale price pa yung isa eh. Oo, diba? So, pero pag Bakit nakita nasan mo si yung Guteza, bakit lahat hindi alam kung nasaan din siya? si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. At saka Bakit yung naman sa akin pamilya niya. ibibintang? Baka kayo may alam. Ay, Total, kayo hindi naman ko alam yata kasi may kakilala dyan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Yung mga hindi kaalyado ko alam nyo kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, dyan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo Excuse hinahanap me. sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not Let's want ask to go to the gutter. So, don't Let's ask start ng vote. kasi. Let's ask ng You're vote. putting Excuse something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Oh, bakit mo sa akin You can ipapatungkol sa akin always naman say ang it alam in a ko? very nice way without you don't have to insulting people. start. You don't have to excuse start. me. Okay. Excuse me. Ano You po? don't have to start. Ganito po. Let's ask lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. including the family. Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro ang dapat si na Mike natin Defensor tanong si din Mike na- Defensor. No, we asked Mike Defensor again. Medyo nagbago yung kanyang tono na parang as far as he knows, kasama niya yung mga dati niyang kasamahan. Hindi na klaro ngayon sa second version niya if we're talking about active duty or mga retired. Diba? Paano mo masasabing nawawala siya or hindi natin siya makita? Meron at meron nakakaalam kung nasaan siya. And base doon po, not sure, ito, bilang lawyer Yuse Claire and Ms. Malu, gaano ngayon kahalaga siyang makita base doon sa mga sinabi rin ni Zaldico. Alam mo, Cheryl, mahalaga. Kasi siya yung unang nagsalita sa Senado ng utos sa kanya. Di ba? Nagdala ng pera. Yung mga sinabi niya doon, napakahalaga yun. Ngayong ang kanyang principal ay nagsabi na totoo na yung ginawa ng aking mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, pero wala siya, hindi niya itinawit ni Guteza
ang Pangulong Bongbong Marcos doon, it was only As yung far as kanyang... Martin Romualdez. it was just House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. Cheryl, napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman Ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano pong I think masasabi? they both agree naman, at least as far as that's concerned, dapat kung ang may Lumabas. sasabihin na lahat. Tama ba? Pero yung sinasabi, Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. yung bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga mga kababayan natin na nasa social media, mga pinopost nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka na lang umuwi? Regardless daw na may banta sa buhay niya. Ako nga, ang suggestion ko, una pa, i-cancel yung passport. Para mapilitan, no? Pero hindi na-cancel. So, dalawang importanteng tao dito sa kontrobersyeng ito ang wala sa Pilipinas, si Secretary Bonoan at siya, na magbibigay ng kabuoang storya. Ano ba talaga? Ang hindi rin natin nakikita kung paano nagawa yung scheme. Ako, interesado ako dun sa scheme kasi ang balita ko, may congressman na nagplano kung paano gagawin yung parking. Bago yun sa akin. You mean the MO? Yung Oo, modus operandi? bago yun sa akin. Kasi noong nasa kongreso, wala naman parking, pareho ang CDF, di ba? So ito may parking at saka meron yung papasok ka, there was a term of Congressman Chanco. Ito, bilang lawyer Yusek Claire and Ms. Maluano, gaano ngayon kahalaga siyang makita base doon sa mga sinabi rin ni Zaldico. Alam mo, Cheryl, mahalaga. Kasi siya yung unang nagsalita sa Senado ng utos sa kanya. Di ba? Nagdala ng pera. Yung mga sinabi niya doon, napakahalaga yun. Ngayong ang kanyang principal ay nagsabi na totoo na yung ginawa ng aking mga Kung tao. hindi ako nagkakamali, pero wala siya, hindi niya itinawit ni Guteza ang Pangulong Bongbong Marcos doon. It was only As yung far as kanyang... Martin Romualdez. it was just House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez. Cheryl, napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman Ko, buuin niya. Yeah. Huwag yung striptease. Kasi mahirap yung striptease dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha sa ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano pong I think masasabi? they both agree naman, at least as far as that's concerned, dapat kung ang may Lumabas. sasabihin na lahat. Tama ba? Pero yung sinasabi, Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. yung bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga mga kababayan natin na nasa social media, mga pinopost nila, no, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka na lang umuwi? Regardless daw na may banta sa buhay niya. Ako nga, ang suggestion ko, una pa, i-cancel yung passport. Para mapilitan, no? Pero hindi na-cancel. So, dalawang importanteng tao dito sa kontrobersyeng ito ang wala sa Pilipinas, si Secretary Bonoan at siya, na magbibigay ng kabuoang storya. Ano ba talaga? Ang hindi rin natin nakikita kung paano nagawa yung scheme. Ako, interesado ako dun sa scheme kasi ang balita ko, may congressman na nagplano kung paano gagawin yung parking. Bago yun sa akin. You mean the MO? Yung Oo, modus operandi? bago yun sa akin. Kasi noong nasa kongreso, wala naman parking, pareho ang CDF, di ba? So ito may parking at saka meron yung papasok ka, there was a term of Congressman Chanco, papasok ka sa isang distrito na hindi sa'yo. Di ba yung parking? Hindi, yung parking nandun lang. Pero yung papasok ka sa distrito na hindi naman pondo ng distrito,
Di ba? Doon ilalagay yung courtesy, bubuo. Oo, Sa Kiki doon. Park. Ayun na nga, Oo. parking. Dalawa yung sinabi ni Congressman Chanco eh. Sabi ko, ang takeaway ko doon, very systematic yung ginawang operation dyan sa mga yan na lumalabas na ang pondo ng bayan napunta kung saan. Sa akin, I'm very particular sa akin. Kung may ghost project, ba't hindi filean ng kaso? Ghost na nga eh. What evidence, what proof do you need? Hindi nag-exist. Nasa papel, nasa NCA, nasa SARO, dapat dito merong proyekto. Pumunta ko doon, wala. Bakit hindi kaagad filean ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi, at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may umusad. May umusad. Oo, 110 days na. Di ba? Meron na po file. May na-file na po. Kung hindi po kayo Ng updated, ghost projects? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko ilan. Kaya nga, bibigay ko po sa inyo yung Just to be fair detalye. with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandoon po yung mga reports namin. Sorry, what do you have to say about Saldico saying na dumaan lang yung pera sa kanya, nag-deliver lang siya, wala siyang tinanggap? Hindi naman ako naniniwala doon. Hindi yung kultura sa Kongreso. I'm sorry to say that. No, I have matagal na ako tumutulong sa kampanya ng mga politiko. Masakit sa akin ito nangyayari. Pero I have to say, what I have to say as a Filipino citizen, hindi totoo yun. Sa Kongreso, sa legislative body, porsyentuhan eh. Yun nga waiting shed. Magpapagawa ka ng waiting shed, bibigyan ka ng porsyento ng kontratista. Waiting shed lang yun, ha? Waiting shed lang yun, ha? At sasabihin, nung panahon ko waiting shed eh. Ngayon bawal na eh. At Dati pa si sasabihin, full court tsaka waiting shed. Oo, yan. Tapos sasabihin, Wala na yun. yung ibang ayaw tumanggap, yung para sa akin, idagdag mo na lang ng waiting shed. May ganun eh. Talagang may SOP. Pero ngayon, sumusobra dahil yung serbisyo para sa tao ang nawawala. Pero Mr. Lu, let me ask you about that. Sabi nga ninyo, hindi ka panipaniwala na wala siyang nakuha. Sa lahat na sinisiwalat niya ngayon na billion-billion, na wala siyang, hindi siya napartihan. Kung ganun, wouldn't that kind of claim to complete innocence also detract from his overall testimony, credibility testimony? Yes. Perfect example is Masibis. Masibis was built on what? Masibis was built on what? Right? So, ang akin, let's call a spade a spade. Let's not quibble just because Congressman Ko all of a sudden turned out to be the hero here. I'm holding that judgment that he is a hero because I do not know his script and I do not know where it fall. Ang hope ko lang is sana makatulong sa bayan para maintindihan ano ba nangyari sa aming taxes. Ano ba nangyari sa kaban ng bayan? Kasi napakahalaga yon at napakahalagang i-explain sa taong bayan na yung inyong again, I go back. Why are contributions of citizens very important? In a situation where we are right now, where the economy is floundering. Why do I mean floundering? The foreign exchange is 60. The stock exchange, when Saldico made his first video, talagang dumaus-us ang stock exchange natin. Our FDI, and the worst part is the capital formation. Ngayon lang nagkaroon ng problema ang bansa na ang capital formation nagkaganyan dahil wala tayong infra. Wala.
wala tayo yung sinasabi na BBM, build better more, wala. So paano mo mapapamprime ang ekonomiya? So yun ang nakakalungkot. Itong third quarter is really a downer, and I don't expect the fourth quarter will be any better. And usually, yung fourth quarter... Will rebound, di ba? Kasi Remittances. Pasko, di ba? Spending. Yung export mo, dahil Pasko yung mga products natin, but I don't think that will happen. And to a certain, that is very important for everyone. Pero ang Malacanang po ba is worried about mga ganito po, yung mga Yung nangyayari sa consequence ekonomiya? sa Of course. ekonomiya. Dahil sa nangyayari na to, dahil sa unang-una may kalamidad. Factor ito. Kalamidad at yung usapin tungkol sa korupsyon na inumpisahan ni Pangulong Marcos Jr. para imbestigahan. Dahil, tandaan natin, 2020 may ghost projects na wala naman nag-imbestiga. Ngayon lang. Dapat nga itong mga call for against corruption noong pa to . Pero si Pangulong Marcos Jr. ang nagpaumpisa. Well, anyway, nababahala rin ang Pangulo, of course, ekonomiya to. Pero nandun pa rin yung positive na view na makakaahon tayo, lilipas din to dahil nakikita naman ng mga investors na ang Pangulo mismo, siya ang kumakalaban sa korupsyon. At sana nga, wala na lang yung ibang mga obstructionist na, nang iintriga pa. Tulungan na lang natin ang ating gobyerno na mairaos to at mapanagot ang dapat mapanagot. Yun lang naman ang dapat . Don't you think the President would like to address the public after nitong paglabas ni Saldico? Kasi parang recently naman po, ang mga nangyari is more on yung pagre-report po niya, Q&A sa media, pero do you think... About Zaldico's statement? Especially po since Address the Nico public. mentioned himself . Hindi siya nababahala dahil alam niya puro mali ang sinabi. Doon pa lang in-explain ko sa inyo kanina, in the absence of Ms. Tikia, sinabi ko sa inyo, isa-isa ko sa inyo kung ano yung mali. So, Inconsistencies doon inconsistencies. And at the same time, hindi na mabahala ang Pangulo dyan. Mas nababahala ang Pangulo na dapat mabilis na ma-action ng lahat ang mga kasong ito para may mapanagot na talaga. Yun. Dahil po sinabi nyo na mas nababahala siya, mas gusto niyang mas mapabilis. Though sabi nyo nga po kanina ay hindi siya makikialam sa ICI. Kaya nga tinayo yung ICI para maging independent ito. Pero with this call, na for the people not saying na, well, yung mga miyembro po ng INC at nakikisa ngayon ay hindi enough sa kanila yung ICI. Gusto nilang mas maging transparent ang ICI. Sa tingin nyo, sa ano yung pwedeng di ko magamit yung word na pakialaman na ng Pangulo kasi sabi nyo nga ayaw Pakiusapan? na pwedeng gawin ng Pangulo na marinig, pakinggan ng ICI kung ano yung isinisigaw ng taong What bayan. intervention, if any? Actually, with this kind of rally, prayer rally, peaceful rally, hindi na kailangan magsalita ang Pangulo. Alam na ng ICI kung anong sinasabi ng mga tao. So it's up to them kung ano i-decide nila na procedure. Siguro po panghuli before we both let you go, Ms. Malu, your take on this Maraming protesta. salamat sa and inyong imbitasyon. Nananawagan ako sa mga Pilipino, karapatan po nating pumunta dyan sa EDSA at sa Quirino. Karapatan po natin, bakit? Dahil kung natatandaan niyo yung social contract, lahat tayo may karapatan, certain rights binigay natin sa gobyerno para pamahalaan ang ating buhay. Ang mandato ay galing sa tao, ang mandato ay kailangang respetuhin. Yung final ko siguro, yung hindi climate change ang problema, hindi climate, kundi confidence. You have to build the confidence in the market. And part of that confidence is the level of trust. Attorney Claire? Yes, totoo yan. May karapatan po ang bawat tao na magsalita, ipahayag ang kanilang damdamin. Huwag lamang po silang manalig sa mga fake news. Yun po ang nakakasira sa ating gobyerno. Tandaan po natin, ang Pangulo po, siya po ang nagpasimula ng investigasyon na ito. Gusto niya po mapanagot, ang dapat na mapanagot, lahat ng sangkot, walang sinisino, kamag-anak, kaalyado, kaibigan. Hindi po ito exempted ayon sa ating Pangulo. So, kaya po, nandito itong Pangulo para yung trust po ninyo at yung confidence po ninyo ay mas lalo pang lumaki sa gobyernong ito. Tandaan po natin, kaisa niyo po ang gobyerno, kaisa niyo po ang Pangulo na masawata ang korupsyon.
Marami pong salamat sa ating mga panauhin, ang ating political strategist at founder and CEO ng Publicos Asia Incorporated, Ms. Maluti Kia. Thank you for coming. And of course, yung kanina pa nating kasama, Undersecretary Claire Castro. We appreciate po Thank you. talaga the Salamat po time, sa the oras. effort.